Hello, good morning. Ito po muli tayo at isang magandang umaga po para sa ating lahat. It's a blessed Sunday morning. Let us praise the Lord and glorify His name. Amen. So, ngayong umaga po, tayo po ay muli magkakasama sa ilang minuto. Pang ating pong pag-usapan ang kabutihan ng Panginoon sa ating mga buhay. Ang Panginoon po natin ay palagi nasa atin lamang at siya po ay nagbibigay sa atin ng lahat ng bagay na ikabubuti natin. Amen po. So bago po tayo magtuloy-tuloy, tayo po muna ay manalangin. Kapatid, manalangin tayo. Aming Ama sa langit, marami pong salamat sa umaga na ito. Nawa, Panginoon, ang umaga po na ito ay maging isang malaking pagpapala po sa bawat isa at sa lahat po ng nakakasabay ko at makikinig ng mga salita mo na ihayag mo ngayong umaga. Ano man po, Panginoon, nakikita mong umaabala sa aming kaisipan, sa aming kalooban, ano man po ito, Panginoon. Hinihiling po namin na ito po ay tanggalin mo sa aming isipan, sa aming puso, at palitan mo ito, Panginoon, ng kapayapaan at handang makinig at umunawa ng iyong mga salita. Patawarin mo kami sa lahat ng nagawa namin kamalian sa iyong harapan, sa mga nagawa namin, sa mga nasalita namin, at sa mga naisip namin na hindi po naging kalugod-lugod sa iyo. Patawarin mo kami, Panginoong Hesus, at kami po ay humihingi ng paglilinis mula sa iyong banal at makapangyarihang dugo. Akin po dinadalangin, Panginoon, ang lahat ng kasabayan kong nananalangin ngayon at handang makinig. Panginoon, pagpalain mo po silang lahat, Panginoon. Nawa ang mga salita mo na maihahayag ay maging kalakasan po nila at gabay at patnubay sa kanilang buhay. Maraming salamat po. Muli, we give you back all the glory and praises in Jesus' mighty name. Amen and amen. Praise God. Po, ang pamagat po ng ating pag-uusapan ay tungkol sa pananampalataya or faith. Na po, natawag natin itong faith po. Pero, paano kung tayo ay walang pananampalataya? Paano kung ang pananampalataya natin o faith natin ay nababase lamang sa mga bagay na nakikita natin? Naniniwala tayo kapag nakikita natin, pero pag hindi, wala. Po. Kaya po ngayon, kung meron pong mga ganong medyo may kalabuan po or ibig pa natin mas matutunan at maintindihan ang ibig na ituro sa atin ng salita ng Panginoon. At ating pong tunghayan ang ating Biblia sa Romans 14:23. Ang sabi po sa English, But he who doubts is condemned if he eats, because he does not eat from faith. For whatever is not from faith is sin. Tagalog po. Tagalog version po ng Biblia. Hinahatulan ang sinumang kumakain sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan, pagkat hindi ayon sa kanyang pananampalataya. At anumang gawang di ayon sa pananampalataya ay kasalanan. Panginoon, ikaw po ang magbigay, Panginoon, ng gabay at patnubay sa amin pong tatalakayin hango po sa iyong salita. Maraming salamat. Alam po ninyo dito po sa Hebrew 11 verse 6, pinapaalala sa atin ng sumulat ng aklatang Hebreo na kung walang pananampalataya ay hindi nalulubod ang Panginoon. That the writer of the Hebrews reminds us that without faith it is impossible to please God. Yun po ang nakasulat sa Hebrew o sa Hebreo, na kailanman at maghayag ang Diyos ng isang bagay, inaasahan po niya na tayo ay maniniwala sa Kanya at susunod sa Kanya. Sabi nga no objection, walang kokontra po. Narinig po natin that whenever God reveals something, He expects us to believe Him and adjust our lives accordingly sa kanyang kung ano yung gusto po niya mangyari, i-adjust natin po. Ano kaya ibig sabihin nito? Ipaliwanag po natin, kasi maaari may nagtatanong, sa inyo bang ibig sabihin ng mabuhay tayo sa ating pananampalataya,
according to the will of God. Paano kaya mangyayari at paano kaya gawin yun po? So ituloy po natin po. It means po na we trust our God na po for all our needs. Ibig sabihin to, dapat buo yung ating faith, yung ating panampalataya sa Panginoon na ibibigay niya ang lahat ng ating pangangailangan. Po, dapat daw po buo kailanman maghayag ang Diyos ng isang bagay o kapahayagan para sa ating buhay. Dapat tanggapin natin ito ng buong faith, hindi nag-aalinlangan. Sapagkat inaasahan din naman ng ating Panginoon na tayo maniniwala sa Kanya at tayo ay handang sumunod sa Kanya nang naaayon sa Kanyang kalooban. Kasi meron nga po nakarinig o may nakabasa ng nakasulat sa Biblia, pwedeng sumunod siya. Pero yung pagsunod niya, hindi buo. May sumusunod kasi na sumunod lang, pero wala ang puso doon. Kasi ang Panginoon nakatingin sa puso yan bago sa gawa natin. Puso muna siya, no? Kasi minsan po kasi gusto natin sumunod na buong puso, pero we are, parang hindi natin kayang gawin. Kaya nga po sabi ni Apostol Pablo may mga bagay na gusto kong gawin na tama, pero hindi ko magawa. Sabi po ni Apostol Pablo yun. At may mga bagay naman na mali, na ayaw niyang gawin, pero ito unang nangyayari at nagagawa niya. Ito po, meron pong mga ganun talaga Pero ang Panginoon po, kapag alam niya na gusto nating sumunod pero hindi natin magawa, siya rin po ang gagawa ng kaparaanan para magawa natin to. Basta siya po nakatingin sa puso natin. Tutulungan niya tayo, makalusot tayo doon, makasunod tayo sa Kanya. Kasi nga willing tayo We are willing. Sabi nga, the spirit is willing but the flesh is weak. Kaya, andyan po yung ganap ng Holy Spirit para tayo ay i-lead na magawa natin ito. Iba naman po yung kayang gawin pero ayaw gawin. O kaya nabasa nga ang Biblia pero kumukontra po. So, ang ibig lang pong sabihin nito ay magtiwala tayo sa ating Panginoon na sa lahat ng bagay ay sa lahat ng pagkakataon ay ibibigay niya sa atin ang ating mga pangangailangan. Take note po pangangailangan. Alam niyo po, tignan po natin dito sa, nakalagay po dito sa Philippians 4:19 po, para po mas malinaw, po. Ang sabi po ng Philippians 4:19, ito po ang sabi dito. Ayan. Sige, pwede po kayo makipagbukas sa akin. Ang sabi po sa Filipos, Filipos chapter 4, verse 19, ang sabi po dito, at pupunan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa kanyang mga kayamanan sa kaluwalhatian na kay Kristo. Alam niyo po, ang ganda nun Ang sabi po dito, and my God shall supply all my needs according to His riches in glory. So ano po ibig sabihin to? Mayaman pala ating Panginoon, ang lahat ay meron siya. Kaya kung siya ay tatay natin, tayo ang anak. So, kapag ba humingi ang anak, hindi ibibigay ng magulang? Siyempre ibibigay, di ba? Lalo na kung tayo ay marunong sumunod sa ating mga magulang. Ang problema kasi po, kumisan, gusto lang natin. Humihingi tayo dahil gusto natin pero hindi tayo sumusunod. Tayo mga magulang kapag matigas ang ulo ating mga anak, di ba? Ibig natin silang disiplinahin. So, kahit na kaya mong ibigay, hindi mo muna ibibigay Not unless na makita mo na siya ay marunong sumunod sa'yo, may respeto. Po. Ganun din po iyon at masigit pa ang ginagawa ng Panginoon sa ating mga anak niya. Po. So, ituloy po natin. He will provide everything that we need according to His will. Ibig po sabihin nito, di po ba? He will provide all our needs. Take note po, needs. Mga pangangailangan po natin. Sabihin nun mga importante. Ano po ba importante sa buhay natin? Po? Ano ba mga kinakailangan unahin natin dapat magkaroon tayo? Yung ating, siyempre po yung ating pagkain, yung ating iniinom,
po. Yung ating mga kailangan sa buhay natin na halimbawa po yung mga problema ng mga nanay na po, yung mga bayarin, mga ano po yung mga needs po yan, no? Pero yung ano po yung mga wants, hindi po kasali yun. Kasi pag wants pa yun ay, yun po ay katumbas ng parang tayo ay hindi naman masyadong kailangan yan. Pero katulad halimbawa ng, gusto ko ng magara, yung magarang kasuotan. Ay, gusto ko ng kumain sa malaking restaurant. Gusto ko ng alahas na to. Talagang hindi ako makita ko yung magandang bag na yan. Alam po ninyo, hindi naman pong masamang i-enjoy yung mga bagay na yun. Kung yan po we should also enjoy God's blessings to whatever it is. Pero sa panahon po ngayon, lalo na sa krisis po tayo, alam po natin na dapat natin unahin yung mga bagay na pangangailangan natin sa araw-araw. Na it's sad to think na yung sitwasyon na nangyari sa atin ngayon ay lahat po apektado. At yun nga po, kahit nga daw may pera ka, parang, lalo na po ng bagong lockdown, kahit po may pera tayo dyan sa bangko o nakatabi, wala tayong mabili. Kasi nakasara lahat, yung mga malls, po, yung mga grocery po bukas, po, pero limited lang po ang pwede makapasok at limited din ang atin nabibili. At ang nakakalungkot na maraming tao ang nag-panic buying. Nakalimutan nila na may iba ring mga kapwa nila na nangangailangan. Parang sinip nila yung sarili nila. Alam po ninyo, ang Panginoon nga po susupply ng pangailangan natin. So kung tayo po magtitiwala sa Panginoon, siguro hindi tayo abot sa ganung panic buying. Kasi lagi po may nakalaan ng Diyos para sa atin. Po? Lagi din natin isipin ang ating kapwa na hindi lang naman tayo ang nangangailangan na mabuhay, kundi ang lahat ay dapat mabuhay. Amen po. So, sabi nga po sa Romans 8:28, all things work together for good for those who love God, for those who are called according to His will. Ibig po sabihin, ang lahat ng bagay ay nagkakalakip-lakip, nagkakasama-sama. Kung ikaw na nagmamahal sa Diyos, ang lahat ng bagay na nangyayari sa buhay mo ay ugnay-ugnay yan Dahil ikaw ay may calling ng Panginoon. Ikaw ay nagmamahal sa Diyos. At ang lahat ng nagaganap sa buhay mo, sa paningin mo, paningin ng ibang tao, maganda man o hindi gaano kaganda, ito ay sa ikabubuti mo. Kung tayo ay marunong sumunod at magtiwala sa Panginoon. Nabagit kanina, hindi tayo mauubusan. Nabagit kanina, lahat ng ginagawa natin, dapat tayo ating inaangkin. Merong faith. Ipiniplis natin ang Panginoon, hindi ang tao. Kumikilos tayo at gumagalaw na ang Diyos dapat ang naluluwalhati. Praise to God. Hindi praise to you, praise to Him. Pwede magpasalamat, pero iba po ang dapat nating unahin, kundi ang Panginoon po. Ibig din po sabihin nito na kapag daw nagkaroon, katulad po ngayon, meron po tayong krisis sa buhay natin ngayon. Meron tayong assurance na that God will bring good will bring good result or product out of it, no? Kung nabanggit ko kanina, pandemic all over buong mundo. Pero naisip po ba natin na pag natapos ang pandemic, ano kaya ang magiging resulta? Lupay-pay ba tayo? Mga tulala na ba tayo? Mga talunan ba tayo? Naku, puro negative naman po yun. Ilang buwan na po bang merong quarantine? 3-4 months? Alam po natin, hindi natin alam hanggang kailan. We are not sure. Wala po tayong assurance kung hanggang kailan ito. Pero meron po tayong assurance na ang Diyos ay nasa atin. Amen? Na ang Diyos hindi tayo pababayaan kahit anong mangyari, kaya nga buhay pa tayo hanggang ngayon Nauna kasi yung takot natin. Pwede namang matakot dahil bakit tayo matatakot? Sino bang matapang para pag nasaan yung COVID na mapunta sa atin? Di ba wala naman? Ayaw natin yan. Pero ibig sabihin, COVID, yan ay pinangalan sa sakit na nakamamatay at nakakahawa. Pero meron isang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa atin upang ikaligtas nating lahat. Walang iba kundi ang pangalan ni Jesus. Amen po.
Imbis na COVID, iisip natin si Jesus. Jesus. Purihin natin ang Panginoon. Alam niyo po ba ang sekreto ng katagumpayan sa buhay na ito? Yung victory na ating gustong makamit, ito po ay nasa pangalan ni Jesus. We are victorious. Napagtagumpayan po ni Jesus ang buhay at kamatayan. Without death and resurrection, there is no life, there is no salvation. Sundan po natin sa Biblia. Ano pa ipapanako sa atin ng COVID na yan? Matatakot tayo siguro kung lalabas ka, wala kang mask, wala kang anumang protection sa katawan, tapos sabi mo, COVID, here I am, attack me. May ganun ba? Di ba wala? Exaggerates naman masyado na example ko. Pero sa totoo lang po, parang isang version ito ng ganitong sinasabi ko na exaggerates, kapag lumalabas na wala tayong mask, pag wala kang mask, ang tapang mo naman. Nasabihin mo, okay lang yan. Mamatay kung mamamatay. Oras mo na. Alam mo yung mga ganyan salita na ganyan? Ako hindi ko po alam kung ano i-comment ko sa ganyan. Ano po? O edi itanong natin sa Diyos. Itanong mo sa Diyos. Oras ko na ba? Tapos pag tinanong mo, pag sumagot, sabihin mo, o sige po, bigay mo ni COVID sa akin. Tama ba yon? Aba, alam po natin mga kapatid, yung po ay panunod yun sa Panginoon. Sabi nga, ang Panginoon hindi napapabiro. Alam po natin na wag pong matigas ang ulo natin. Hindi lang naman po nagiging matigas ang ulo natin sa gobyerno o sa protocol, kung hindi nagiging matigas ulit sa Diyos. Nagiging matigas tayo sa Panginoon. Dahil ang Panginoon tayo pinag-iingatan. Ibinibigay ang ating mga pangangailangan. Kahit nga lang maliit ang faith mo eh. Pwede daw tayong, sabi po sa Bible, if you have faith as little as mustard seed, you can command the mountains to transfer or to move. O literal po, hindi po literal yun. Alam po natin, no? Ang ibig po sabihin, kung meron tayo, kahit na panampalatayang maliit ang faith natin, pwede po i-honor ito ng Panginoon. Kasi tutulungan din niya tayo para lumaki ang ating faith unti-unti. At sa bawat tagumpay na ating matatamo, sa biyaya ng Panginoon, at talagpasan natin ang problema, lilingon na lang po tayo at sabihin natin, ay, nalagpasan ko pala to. At ipapala ng Panginoon sa iyo na nalagpasan mo ito dahil sa kanyang biyaya. Yun pong sabi ng Bible eh. Wala daw pagsubok na dumating sa buhay natin na extraordinary. Ako lang ba may problemang ganito? Ikaw lang ba? Lahat tayo meron. Sinabi po niya sa Biblia na sa mundong ito, habang tayo'y nabubuhay, dadanas tayo ng iba't ibang pagsubok, iba't ibang dagok sa buhay. O, pero sabi pa ng Panginoon eh, magpakatatag ka. Cheer up. Kasi napagtagumpayan ko na ang mundo. Kaya, since Jesus nga ang nagtagumpay sa libutan, so tayo ay kay Jesus kakapit. Kasi napagtagumpayan na niya at tayo mga anak niya. Hindi ba niya tayo ililigtas? Hindi ba niya rin po proteksyonan? Come to think of it, tayo mga magulang proteksyonan sa mga anak natin. Kahit tayo na magdusa, wag lang sila. Just like Jesus, ibinigay niya yung buhay niya sa atin. Tayong makasalanan, tayong makulit, tayong pasaway. Pero ibinigay niya yung buhay niya sa atin. Para akuin ng ating mga kasalanan. Siya ang namatay sa krus para sa atin. At kung sa oras na ito pare-pare ang ating pagmatigas ang ulo, gumagawa tayo ng mga kasalanan, alam po ninyo, hindi pa din naman huli ang lahat eh. Kaya nga po nag-aanyaya ang Panginoon na tanggapin natin siya as Lord and Savior bilang ating Panginoon at sariling tagapagligtas. Upang tayo magkaroon access magkaroon tayo access sa Kanya. Magkakaroon tayo ng relationship as father and as child. Tayo yung anak niya. And kung tayo na ang anak niya, wala tayong ibang dapat na i-please, kundi ang Lord lang. Puro sa ikaluluwalhati ng Panginoon ang gagawin natin. And because of that, makakaiwas tayo sa paggawa ng kasalanan o mga mali na mga ayaw ng ating magulang, ayaw ng ating tatay,
ng ating Father, ang ating Panginoon. Po ba? Dahil tao tayo, sasabihin nyo, ay tao lang kasi. Opo, naintindihan po natin, nagkakamali. Bawat araw, bawat oras, nagkakamali tayo. Kahit sa isip. Pero meron tayong privilege na tayo ay humingi ng kapatawaran, mag-sorry. Yung pong sorry na totohanan, yung pong sorry talagang dinadagukan yung kalooban mo na hindi ko na po ulitin. Sorry po. Sorry po talaga, sorry po. Yun yung totohanan. At dahan-dahan na tayo ibabaguhin ng Panginoon. Dahil ang lahat ng tumatanggap kay Jesus as Lord and Savior ay binabago ang buhay. Yung lumang pagkatao natin wala na. Yung lumang ako ay wala na. Kung maldita ka noon, kung madaya ka noon, kung sinungaling ka noon, kung palaaway ka noon, lahat ng negative yan ay kanyang babaguhin. Kaya po ang sabi ng 2 Corinthians 5:17, sabi po doon, therefore, if you accept Jesus Lord and Savior, bagong nilalang ka na. Ikaw ay bago na, wala na ang lumang pagkatao mo. Amen po. Pero dapat magpatuloy tayo. Kung ating siya tinanggap bilang Lord and Savior, magpatuloy tayo. Yung faith natin, yung panghawakan natin. Marami pong mga failure ang iba na po. Dahil yung faith po ay hindi po ganun naaalagaan ng mga Kristiyano. Yung po mga Christians na po. Kaya nga, pinapaalala sa atin ang message na ito that without faith, it is impossible to please God. Alagaan po natin ang ating pagiging anak ng Diyos. Po, dapat yung faith natin nandoon kasi alam natin na ang mga tao sa paligid natin, wala nang binantayan kung hindi tayo. Konting kibot, konting dapa, konting kakamali, ano pa sasabihin ng iba? Kauyang ba mga Christian? Pa-Christian pa kayo? Ay ba mga born again? Pa-hallelujah pa kayo? Pa-praise the Lord pa kayo? Alam po ninyo, don't take it too seriously. Kasi normal naman po na magkaganon sila dahil hindi pa nga po nila kilala ang Panginoon. Oh. Pero tayo po, wag po tayo maaapektuhan. Kung maapektuhan man tayo, dapat magkaroon lang tayo ng conviction na oo nga, Lord, sorry po. Sana po, dagdagan mo po yung pananampalataya ko. Palalimin mo po ako. Sana po, malid po ako na makapagbasa ako ng Bible at makinig ako ng mga preachings at bigyan mo po ako ng mga kaalaman, ng wisdom. Nasa sa akin po yun eh. Po, at ulitin ko po kung sa kabila ng paglapit sa Panginoon may mga nangyayari pa ring failure, wag po tayong tatalikod. Wag po sabi, ayoko na nga, ganyan pala. Hindi po, kasi kasama po yun sa paglago natin. Ang madapa at tumayo, matalisod at bumangon. Sa bawat pagbagsak, sa bawat pagkakamali ay mayroong pagkatuto. May leksyon, may pagkatuto po. Romans 8:20, all things work together for good po. Kaya nga po, it means that kung sinasabi po natin kanina na po, sinasabi ng Biblia na and my God shall supply all my needs. So, why worry? Why worry if you can pray? Why worry if you trust the Lord? Po, manahimik lang po tayo kasi be still and know that we have our God. He is our provider. Po, siya yung magpo-provide ng ating mga pangailangan basta yung mga needs natin po. It means that we never worry that we are alone. Because God said He would never leave us or forsake us. Yun pong sabi. Huwag isipin na nag-iisa na lang ako sa buhay. Paano ba to? Hindi kasama ka nga, pero para mag-isa ka. Di wala akong karamay, wala akong... Hindi po totoo. Dahil sabi po ng Panginoon dito, hindi ka nag-iisa eh. Dahil hindi kita iiwan at hindi kita pababayaan. Po. Kaya, wag po tayong laging nagninega. Wag po tayong laging parang nag-emo po, no? Nangangahulugan ito na sa kabila ng anumang pangyayari sa buhay natin, hindi tayo, dapat mag-isip na tayo ay nag-iisa. Ito po ang sabi po sa Deuteronomy 31:6. Tingnan na po natin. Kasi po, lahat po ng aking sinasabi ay nanggagaling sa Bible po. Chapter 6. Okay, tingnan po natin na po. Deuteronomy 31. Ayun, 31 chapter 6. Ang sabi po dito, kayo'y magpakalakas at magpakatapang.
Huwag kayong matakot ni mangilabot sa kanila, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay siyang yumayaong kasama mo. Hindi kanya iiwan, ni pababayaan. So, aliwanag po, nung sabi po dito, magpakalakas daw tayo at magpakatapang. Huwag tayong matatakot. Huwag tayong mangingilabot. Alam niyo, pwede po natin itong i-relate po sa nangyaring krisis sa panahon natin ngayon, yung pong pandemic na yan po, yung pong diseases na yan, yung po yung virus na yan, at yung mga tao ng mga nananamantala sa panahon natin ngayon na nasa krisis tayo. Huwag natin silang katakutan. Sabi nga ng Panginoon, magpakalakas ka at magpakatapang ka. Sabi niya, hindi ko ba kayo inuutusan? Sabi ko, magpakalakas kayo. Yung po sabi niya, hindi huwag daw tayo mangilabot sa kanila. Sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay siyang kasama mo. Hindi kanya iiwan. Hindi kanya pababayaan. Ano lang ang kulang? Kulang lang sa faith. Dagdagan natin ang faith natin. Isipin natin, sinabi niya, ay sabi pala ng Panginoon, kasama ko siya araw-araw. Hindi niya ako iiwan eh. We should always talk to the Lord. Manalangin tayo. Alam ba niya ang prayer? Prayer is a conversation po. Tayo ang nagsasalita. Ang Panginoon ay nakikinig at sumasagot po siya. But when we read the Bible, since Bible is the Word of God, pag nagbabasa po tayo, ang Panginoon ang nagsasalita sa atin. At tayo ang nakikinig. Kaya po conversation po iyon. Po. Ibig po sabihin ng binasa natin yung Deuteronomy 31 verse 6. Ano po? It means that despite what happens, whatever happened in our lives, po, God will never leave us. He will never leave us. Tandaan po na yan because God loves us everlasting. Huh? God loves us eternally. Tandaan po natin to. Oh. Kung itutuloy po natin sa Jeremiah 31 verse 3, alam niyo po, ang sabi dito, maganda po ito eh. Sabi po rito, ay, ito po. Makisabay po kayo, kung kayo pa meron mga Bible, makisabay po kayo sa akin sa pagbabasa. Jeremiah 31 verse 3, sabi po dito, ang Panginoon ay napakita ng una sa akin nagsasabi, oo, iniibig kita ng walang hanggang pag-ibig, kaya't ako'y lumapit sa iyo na may kagandaang loob. Po, ganda po niyan. At yung 33:3, sabi po dito, tuloy po natin, sabi po dito, tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo. Ako'y magpapakita sa iyo ng mga dakilang bagay at may hirap na bagay na hindi mo naiintindihan. So kapag pala tayo naguguluhan na sa buhay natin o sa mga nangyayari sa ating kapaligiran, tayo doon tumawag sa Panginoon. Baka itanong po niyo kung ano po ang telephone number ni Lord. Hindi ko rin po alam ang telephone number niya. Basta alam ko, in Jesus' name, kapag tayo ay tumawag sa pangalan ng Panginoong Jesus, tayo ay kanyang tutugunin sa kaparaanang maunawaan natin ang kanyang kasagutan sa ating mga hinaing. Naniniwala po tayo doon? Dapat po tayo maniwala upang mangyari. Believe first and you will see. Amen po. Kung minsan daw po binibigyan katuwiran natin po. Binibigyan katuwiran natin ang kawalan natin ng pananampalataya. Totoo po ba 'yon? Dina-justify pa natin yung ating kawalan ng faith. Alam naman po natin ang mga pangako, no? Mga pangako ng Diyos sa atin. Pero patuloy pa rin tayo nag-aalinlangan. Pag sinabi ng Lord na, God loves you, I love you, mahal ko kayo, kayo aking mga hinirang. Sabihin ka agad, maniwala ka dyan. Kung mahal ba ako ng Diyos, bakit naghihirap ako sa buhay? Kung mahal ba ako ng Panginoon, bakit may sakit? At may mga sakit? Alam po natin na kung tayo pang babasa ng Biblia, may papaliwanag po sa atin ito ng Panginoon. Hindi po tayo dapat, kasi po kung tayo pa'y patuloy mag-aalinlangan, lalo po natin hindi makikita
ang kasagutan. Ngunit kung tayo ay mananampalataya sa Panginoon, ang lahat ng iyong pag-aalinlangan ay tutugunin ng Panginoon. Ano po? Kasi kung minsan puno-puno po tayo ng anxiety, na po, ano ba yung anxiety? Ito po yung extreme worry, yung hindi pa nangyayari na sa kaisipan mo. Yung bang, di ba, sigla-sigla mo. Tapos biglang sabi mo, naku, baka magkasakit ako. Ano kaya gagawin ko pag nagkasakit ako? Ilang taon na ba ako ngayon? 35, o 23, o 18. Masabi mo agad, naku, pagdating ko ng 60, naku, paano lang ang buhay ko? Naku, sino kayo alam niyo, ang layo-layo pa, nandun na kayo. Kumbaga sa naglilihi pa lang, inanganak na. Ganyan po minsan tayo, na po, exercise nga po tayo eh. Kaya nga, yung iba na pinagmamalaki pa, I am a warrior. I am a warrior. Hindi na-declare mo, ay talagang talagang nag-aalala ako. Talagang ako negative thinker. Alam po ninyo yung dinideclare natin, pag nega, yun po mangyayari. Yung pong nag-declare tayo ng mga bagay na ayaw natin, pero dinideclare ng bibig natin, yun po mangyayari. Oo nga kumikirot nga itong aking balakang. Tingin ko mayroon akong pilay. Parang mas mapakita ko. Siguro lalagdatin ako. Alam na yun. Wini-welcome ka agad natin. Alam nyo nga po, hindi nga dapat natin itong i-declare. Kasi po merong power ang dila natin. There's power in the tongue. Kaya huwag po natin sabihin natin na pakiramdam ko pero mawawala ito in Jesus name. Pagagalingin ako ng Panginoon ko. Ang hirap po bang sabihin nun? Kung pipili ka, piliin mo na yung positive. Amen po. Kasi doon nagsisimula ang kapangyarihan ng Panginoon kapag ating inaangkin at dinideklara natin yung mga bagay na gusto natin mangyari sa buhay natin dahil sa Panginoon. Amen po. Alam po natin na itong pamumuhay natin sa mundo na ito, punong-puno ito ng mga worries, mga problema, mga anxieties, at kung minsan ito pa nga naging excuse natin Nagbe-base tayo sa nangyayari sa kapaligiran. Nagbe-base tayo sa mga bagay na nakikita natin, narinig natin sa news, mga narinig sa kapitbahay, naku, may COVID si ganun, positive si ganun, na pwedeng baka mamaya paglabas ko mahawa ko. O kaya baka dali ng hangin sa ng bahay ko, baka sa kwarto pumasok yung hangin. Sara ko mga bintana. Alam po niyo, hindi naman po masama mag-ingat at maging aware. Hindi po masama yung maging maging aware at mag-ingat. Kasi yun po ay isa rin po sa binibigyan ng Panginoon sa atin na tayo po maging maingat. Pero yung sinasabi ko po yung parang inangkin mo na, o alam mo, meron may COVID. So, anong gagawin natin? Lord, panalangin natin yung tao. Una muna ipanalangin muna natin siya bago tayo magpakatago-tago. Kasi pag ipanalangin mo siya at pinagaling ng Panginoon, di wala ka ng worry, di mananalangin ka sa sarili mo, Lord, sana po ako ay huwag din po ka magkakasakit. Pagaling mo po lahat ng may sakit, kahit hindi COVID, lahat ng may mga ubo, sipon, lahat po yan para lumakas sa mga resistensya namin lahat. Alam mo, ang ganda nun, pagka i-declare mo siya, nakakagaan po ng kalooban. Kasi feeling mo, ang lakas-lakas mo na. At nakakatulong po na para tayo maging malakas. Po? We know what God has promised, but we always doubt, We always doubt that He will make a practical difference in our life. Po? Ito yung naniniwala na pwede may gawin ng Diyos Di ba meron pong awit? May gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos sa buhay ko. Ano po yung gagawin ng Diyos? Ang gagawin ng Diyos, yung makakabuti sa'yo, yung makakabuti sa Kanya, yung makakabuti sa akin, yung makakabuti sa ating lahat, yun ang gagawin ng Panginoon. Kung tayo ay may pananampalataya. Una po sa lahat yun. Kung wala kang pananampalataya, pero i-declare mo yan, baliwala. Because it goes together. May faith ka, dinideklara ng mga labi mo, plus nag-iingat ka, nananalangin ka, and alam mo sa isip at puso mo na merong Diyos na nagmamahal sa'yo at nag-iingat sa'yo. Yun po yun Kaya nga po ang topic natin is without faith. No? Kung walang pananampalataya, wala din tayong mahihita.
Sabi nga eh, according to your faith, be it done unto you. Paano kung wala? E di walang gagawin? Ganun po ba yun? Intindihan po ba natin? Alam niya po um, we become bitter during crisis like now, sa panahon po natin ngayon, nagiging pa tayo balisa, napupuspos po tayo ng kabalisaan. Totoo po ito. Napupus po ang mga ito ng kabalisaan. At dinadahilan natin na sadya kasing mabalisain ako kasi warrior talaga ako. Inangkin mo pa yun? Huwag po natin angkinin yun. Pwede natin sabihin na nag-aalala ako pero sa kabila nito nagtitiwala ako sa Panginoon. Alam kong walang mangyayaring masama. Alam ko na matatapusin ang lahat ito dahil ang Diyos ay mabuti. Alam niyo yung mga ganong words, kapag sinasabi natin yun, mismo tayo lumalakas ang ating sarili. At ang mga makakarinig po ay nakakapagbigay po tayo sa kanilang encouragement. At nakakapagbigay po tayo ng kalakasan, ng pag-asa. Po? Yun po palang dapat natin gawin. Po? At kung minsan, nagkakaroon tayo ng mga bitterness, kapaitan, sa oras ng krisis na tulad ng nangyayari ngayon na parang pati pag-aaral ng mga bata, problema, yung mga walang pera, yung mga walang pang-online. Ang daming negosyo nagsara, umaksak, marami nang wala ng trabaho. Kaya nga po ang tawag ito krisis, na po nasa krisis pa tayo, no? Tapos kakatwiran natin na wala namang mapapalabas sa kabutihan ang Diyos sa sakit na naranasan ko. Ang sakit naman nun, yung pinakasakit, yung sabihin mo na wala namang magagawa ang Diyos sa sakit ko Cancer na to Sinabing cancer terminal na, mamatay na. Grabe naman, kakakilabot naman yun. Kung ikaw sasabihin mo yan yung dadanasin mo. Bakit? Wala bang cancer survivor? Magbasa ka ng Biblia, basahin po natin ng Biblia. Sino mga pinagaling ng Panginoon? Anong mga sakit ang pinagaling ng Panginoon? At kahit nga mga patay na buhay niya So ano po ang dapat? Paniwalaan natin. Faith. Faith comes from hearing. Hearing the word of God. Makinig po tayo ng mga salita ng Panginoon. Magbabad po tayo sa pagbabasa ng Biblia at pakikinig ng mga salita ng Panginoon. Manalangin po tayo. Hingin natin sa Panginoon na maintindihan natin, na maunawaan natin, na manghuya at maabsorb natin, malunok natin. Na po, ang mga salita niya. Kasi ito yung kailangan natin sa panahon, ito ang kailangan natin. Pagbukas ng TV news, pagbukas ng Facebook news, fake news, kung ano-ano, saan po tayo huhugot ang kalakasan? Paglumabas ka ng bahay, kapitbahay, puro negative di marinig mo sa mga yan. Tapos wala ngayon church. Walang face-to-face. Ano po? Mga kapatid, pinapaalala po ng Panginoon sa atin na sumunod tayo. Sumunod tayo sa Kanya. May batas po dito sa lupa, may batas po sa langit. Po. Balansehin po natin. Pero higit sa lahat, i-prioritize po natin ang ating pananampalataya. Hanapin po natin kung anong kalooban ng Panginoon sa buhay natin dito sa mundo. Kasi hanggang nasa mundo tayo, hindi matatapos ang mga problema. Hanggang nasa mundo tayo, hindi matatapos ang mga kalamidad. Nandiyan kasi yan Nandiyan na talaga yan. Pero huwag natin kalilimutan na ang Diyos ang may likha ng lahat ng bagay. Siya ang gumawa ng daigdig na ito. Siya ang may-ari. Siya ang lumikha sa atin. So kung may problema, may troubleshooter, siya yun. Siya mag-aayos niyan. Amen po. Hallelujah. Ano po? Kaya nga, minsan pa nagkakaproblema tayo, imbis na unahin natin ng Panginoon upang tayo mag-pray, humingi ng tulong sa Panginoon. Kung minsan po ang nangyayari, humingi tayo ng tulong sa ating kapaligiran. Ano po? Kapag may pangailangan tayo, lapit tayo kay ganito, kay ganyan. Di naman po masama humingi ng tulong at magtapat. Po, lalo sa mga kaibigan natin. Pero, unahin po natin ang tayo ay lumapit muna sa Diyos. At maaaring ang Panginoon gumawa ng kaparaanan, ituro niya kung anong gagawin natin. Kung kayo tayo lalapit, gagawin Panginoon ng kaparaanan. May kaparaanan. At ang Panginoon ay punong-puno siya ng sorpresa at regalo sa atin. God is God of surprises. Yun po, biyaya, grasya po yan. Na wala naman tayong ginawa pero binibigyan tayo pa ng regalo na nakaka-surprise po. No? Kapag natuwa ang Panginoon sa atin, siya ay
na luwalhati sa ginagawa natin sa buhay natin, sa panampalataya natin, sa paglilingkod natin sa Kanya, hindi tayo pababayaan. Marami siyang regalo sa atin. Marami tayong premyo. Ito po. Kaya nga po humingi tayo una ng patnubay sa ating Panginoon. Po, huwag tayo basta dediretsa kung saan-saan kasi pag tayo hindi nabigyan, mapahiya tayo, mas tayo pa masama ang loob natin. Ito po. Sabihin natin sa ating mga sarili. Lali po natin ideklara. Ako ay may Diyos na malaki kaysa sa aking mga problema. My God is bigger than my problems. My God will supply all my needs. My God will heal all my sicknesses and diseases. He is my healer. My God is my peace. Siya ang bibigay ng kapayapaan sa isip ko. My God is my battle. Siya yung nakikipag-battle sa mga laban ko sa buhay. Siya ang kapartner ko. Let us declare lahat ng mabubuting bagay na ibinibigay, pangako ng Panginoon sa atin na mababasa po natin sa Biblia, ito po idedeklara natin sa umaga pa lang. Amen po? Tandaan po natin, may kapangyarihan ang dila. Kung anong sinabi mo, yan ang mangyayari sa'yo. Eh, paano kung puro nega? Sinong natuwa? Eh, di si Taning. Kilala niyo si Taning? Si Satan yun Sabi lang niya, sige, magnega ka. Sige, pag nagnega ka, friends tayo. Dagdagan ko pa yung pagkanega mo. Sige, mawalan ka ng hope. Pag wala ka ng hope, gagawin kitang miserable. Tuturuan kita ng masasamang bagay. I rebuke you in Jesus' name. Satan, get behind. In Jesus' name. I-rebuke po natin kaagad pag may mga ganong sa utak natin. I-rebuke po natin yan. Kasi ano yan naninindak. Sabi ng binasa sa Deuteronomy kanina, ang sabi, do not be afraid. Huwag kang matakot, huwag kang manglupaypay, magpakalakas ka. Dahil meron tayong makapangyarihang Diyos. Alam po ninyo, sabi nga sa Hebrew 11:6, ano po, ay tignan po natin para mas direkta po tayo. No? Sabi po dito, Hebrew 11 verse 6, sabi po dito, at kung walang pananampalataya, ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Panginoon. Sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumasampalatayang may Diyos. At siya ang tagapagbigay ganti sa kanya ay nagsisihanap. So liwanag po, sabi po ng Hebrew 11:6, kung walang pananampalataya, hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Panginoon. Yung ginagawa natin sa araw-araw na buhay natin, ipinapakita ba natin sa ating Panginoon na meron tayong faith sa Kanya? O puro na lang kanigahan? Maga palang haban ng muka. Nakunot na noo. Umaga pa lang. Sabihin na kaagad, ano kaya ang ulam natin mamayang gabi? Umaga pa lang. Hello? Almusal muna. Di po ba? Kasi po ganun po advance masyado advance mag-isip. Okay lang po advance mag-isip kung positive. Positive po sa kabutihan, hindi po yung positive ng COVID, ano po. So, kailangan po talaga meron tayong faith upang tayo ay maging kalugod-lugod sa ating Ama. Then He will supply all our needs according to His riches in glory. Po, kapag daw tayo nanalangin, kapag tayo lumalapit sa Panginoon, sabi po dito, dapat ay sumasampalataya tayong may Diyos na magbibigay sa atin ng lahat ng ating mga hinahanap sa buhay natin, mga pangailangan natin. So, meron po bang nagpe-pray? Lumalapit sa Diyos na naniniwala at nananampalataya? O baka, pagka-pray natin ito pong aking panalangin. Amen. Akin na lahat yan. Uwi ko ulit mga worries ko. Akin na lahat yan.
Akin yan eh. Di ba mga worries ko yan? Bitterness ko yan, worries ko yan, negative thoughts ko. Akin na uli yan. Huwag naman pong ganun. Kapag po tayo ay nanalangin, ibaba natin, ilatag natin sa Panginoon, ibigay natin lahat ng kabigatan bitbit natin para po tayo ay gumaang, sumaya, maging empty man tayo, ang Panginoon ang magpupuno, ang magbibigay. Yan po yung sinabi kanina sa Philippians 4:6. And my God shall supply. At ang Panginoong Diyos ang magpupuno o pupunan niya ang lahat ng pangangailangan natin. Amen po. Hallelujah. Kaya po, ulitin po natin. Tandaan po natin, Hebreo chapter 11, verse 6, kung wala tayong pananampalataya ay hindi tayo kakalugdan ng Diyos. Po, Hebrew 11:16, sabi po sa English pa noon, but without faith, it is impossible to please God. Tandaan po natin yan. Without faith, hindi po, without faith, it is impossible to please God. Kung walang pananampalataya, ay imposible na malugod ang Panginoon sa atin. Amen po. So, yan po yung ating salamat po. At ito po yung mensahe ng Panginoon sa atin na ating pong search po ating mga sarili. Tayo lalo na po tayo mga Christian na nakakilala na po. Search natin yung faith natin na baka po natanim po kung saan po natanim yung mga word of God, mga salita ng Panginoon. Saan po ba ito natanim? Ito po ba ay natanim sa bato o natanim sa buhangin lang? Kapag dumating ang bagyo, malakas na hangin, problema, kalamidad. Po, si Corona, nandiyan na si Corona. No, si COVID, nandiyan na. Yung pong natayo sa buhanginan, siyempre po, yun ang unang-unang guguho. At yung bahay, no, natanim sa bato, yun manatiling nakatayo. Alam niyo po yung dalawang uri ng tao na nagtayo ng bahay. Ang pundasyon ay dalawa. Yung isang tao, ang pundasyon niya yung bato, doon itinayo yung bahay niya. Yung isa naman, tinayo yung bahay niya sa buhangin. No? Artistic daw siya, kaya buhangin. No? Kaya dumating ang malakas na unos, bagyo, ano po nangyari. Yung bahay na nagtayo doon sa buhanginan, yun po yung unang naguho kasi malambot yun eh. Po, malambot yung buhangin eh. Pero yung nagtayo ng bahay doon sa bato, yun ang nakatayo at nanatiling nakatayo. Katanong mangyari. Ang bahay po yung buhay natin. Po, at yung pundasyon na sinasabing bato at buhangin, yun po ay kaino tayo nagbibigay o nagtayo ng pundasyon natin sa buhay natin. Tayo ba, ang ating po ang pundasyon ating buhay ay na kay Jesus. Yung pong bato, si Jesus po yun eh. Yung pong bato, yun po yung ating Panginoon. Matatag, malakas, matibay. Hindi tayo babaksak dun. Eh kung sa buhangin lang, ibig sabihin parang pumasok lang dito, lumabas sa kabila. Po, hindi tayo nagbabasa ng Biblia, hindi tayo nananalangin, wala tayong pakialam sa mga fellowship, hindi natin nanamnam, hindi natin isinasabuhay. Pagka po ganon, yun po yung bahay na natanim sa buhangin. At magka-problema tayo po ay naguho ng problema, tayo bumaksak. Pero alam niyo po, ang good news po, ang mabuting balita po, ay ang salita na, ito pong Bible. Ito po yung good news na ibinigay na ating Panginoon sa atin. Ang kanyang mga salita, pangako po niya, na He will never leave us, nor forsake us. Na kung tayo nabibigatan sa ating mga problema, lalo na po sa panahon ngayon na pandemic na ito, sa pamilya may problema tayo, merong may sakit, merong tayong hindi kasundo, sa kapitbahay, sa trabaho, kapos tayo sa pera, kapos tayo sa lahat, ang ating mga anak, lahat na lang, parang lahat na lang, negative. Pero alam niyo po, tumingala po tayo. Lord, I trust you. I have faith in you. Lord, kayo na pong bahala. Let us pray.
Manalangin po tayo. Aming Ama sa langit, salamat po Panginoon sa umaga na ito. Salamat Panginoon sa mga salita mong nahayag. Tunay nga po o Diyos, na ang kapahayagan mo ngayong umaga na amin pong pinagbulay-bulayan na kung walang pananampalataya ay imposible. Imposible maabot ka namin Panginoon. Imposible mabigyan ka namin ng kaluguran. Kaya o Diyos, patawarin mo kami sa aming pag-aalinlangan. Patawarin mo kami sa aming mga pag-aalala palagi. Nakakalimot po kami, Panginoon, na mayroong isang Diyos na ikaw, na nagmamahal sa amin ng walang kondisyon. May isang Diyos na ikaw na nagbibigay sa amin at nagsusupply ng aming mga pangailangan sa araw-araw. Na may isang Diyos na nagpapatawad sa aming mga kasalanan. Na may isang Diyos sa buhay na nakakaramdam ng aming mga kapighatian at panlulupaypay. Panginoon, marami pong salamat sa mga pangako mo na naihayag. Maraming salamat po sa mga salita, turo, pangako mo na nakasulat sa Biblia. Salamat Panginoon na ito po ay nagiging kalakasan namin Panginoon. Turuan mo kami magtiwala sa iyo. Hinihiling namin Panginoon na dagdagan mo pa po ang antas ng aming panampalataya sa iyo Panginoon. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Lahat po ng aming mga hinaing, daing, pasasalamat ay sa iyo po namin itinataas, Panginoon, sapagkat ikaw lamang ang nag-isang Diyos na buhay na kailanman hindi kami iiwan, hindi kami pababayaan. Maraming salamat po. Panginoon, tinataas ko po sa iyo ang mga kasabay ko po na nanalangin sa oras na ito. Mga kasabay ko po na nakinig, Panginoon, sa iyong mga salita. Maraming salamat po sa buhay nila. Dalangin ko po na pakaingatan na po sila, Panginoon. At muli mo, Panginoong, buksan ang kanilang isipan at puso na ikaw nga po ang Diyos at tag-iisang Diyos na buhay na nakaririnig at nakadadama na kanilang mga pangailangan at mga hinaing sa buhay. Panginoon, dalangin ko po na magpakahayag ka sa kanila. Dalangin ko po, Panginoon, kumilos ka sa buhay nila. Dalangin ko po, Panginoon, na maranasan nila ang nararanasan ko po, Panginoon, na nararanasan ng ibang mga sumasampalatay din po sa iyo, Panginoon. Ilayo mo sila sa lahat ng disgrasya, kapahamakan, karamdaman, at lalo na po sa banta ng COVID na ito. Diyan mo po sila sa lahat ng sakit, lalo na po ang mga anak, mga magulang, ang buong pamilya, ang buong sambahayan nila. Kung sila man po ay nangangailangan, Panginoon, ng mga panggastos, Panginoon, financial assistance, Lord, we pray, Lord, that you will grant, Lord, our prayers, Lord, na kayo po ang magsusupply, Panginoon, kayo po ang magbibigay ng aming kakanin sa araw-araw. Hallelujah. Banutin mo kami na iyong banal at makapangyarihang digong proteksyon. Hallelujah. At gamitin mo rin po kami, Panginoon, kami po na tagapagturo, Panginoon, tagapagpahayag, na kami po ay patuloy na makapag-share ng kabutihan mo, ng makapagbigay kami encouragement sa aming kapwa, sa lahat ng pagkakataon na hindi namin mapalagpas. Panginoon, pagkakataon binibigay mo sa amin upang kami po ay maging kagamit-gamit sa iyo. Wala pong maitaas, wala pong maparangalan, kundi ikaw lamang, Jesus. Ikaw lamang, Jesus, ang aming itinataas sa aming buhay. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Salamat po. Sa po namin ibinabalik ang lahat ng pasasalamat, karangalan, kaluwalhatian, at ang aming tunay na pagsamba. Tangi sa pangalan mo lamang, Jesus, na aming Panginoong Diyos at Kapagligtas. Amen. 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 Maraming salamat po, mga kaibigan, mga kapatid. Salamat po. Alam po ninyo, sa tuwing meron po tayong ganito, ako po nabibless. Actually po, hindi po ako po ang ginagamit ng Panginoon. Pero ako po mismo ay nakikinig at nare-remind at nare-refresh. Ako din po ay nasasaway. Alam niyo po, ganun po talaga ang salita ng Panginoon. Tumatagos po ito. Wala tayong kilala, wala ako talagang pinatutungkulan, kundi only the word of God speaks to us. Ako nga po tinatamaan po some part of the message. Lahat po ng mga mensahe na i-vlog na po. At salamat po muli sa inyong lahat.
At huwag po tayo makalimot na manalangin at magpaalalahanan sa isa't isa, magpalakasan, encouragement, huwag po natin ikahiya ang mag-share, huwag po natin ikahiya ang tayo masabi na Kristiyano tayo. Po, tandaan po natin, alagaan po natin ating buhay pananampalataya. Ano po? Buhay mananampalataya. At salamat po muli sa lahat po ng nanonood, nakikinig. Salamat po sa nagla-like and share and subscribe. Salamat po. Ito po ay ministeryo. More than that, wala na po. This is a pure ministry. Wala po kung hangad, kundi ang mapalawak pa at mapabuti pang ating paglilingkod sa Panginoon po. Kaya, again po, please like and share po, and please subscribe. All for the glory of God. Sana po ay marami pong makapakinig. Ako po, pagkatapos po dito, inuulit-ulit ko pong pakinggan. Ako din po ay nakikinig. So, maraming salamat po. Ito po ay salita ng Panginoon at ang lahat po ng ating binanggit, lahat po ito ay nakabase po sa Biblia. Maraming salamat po for this morning at nawa ang Panginoon ang bumatnubay sa atin sa buong maghapon na ito. At hanggang po sa uulitin till we meet next time. Maraming salamat po. Purihin kayo. Purihin ka, Panginoon. Maraming salamat po sa ating lahat. To God be all the glory. Amen.